Jeremiah 29 verse 11, I have planned for you not to harm you but to prosper you. So, pagkakilala ko yung plan ni Lord is prosperity, abundant na gusto ibigay sa akin. Hello everyone. By the way, I am Rosie and welcome to Glory Creation. For today's video guys, I just want to share to you my testimony kung paano ba binago ng Panginoon yung buhay ko. From nothing to something. Kumbaga, galing sa madumi or sa madilim na buhay, ngayon may pag-asa at may liwanag na akong nakikita. I just want to share to you na bakit ba Glory yung ginamit ko, na yung pangalan ko dapat is Rosie. Actually, my real name is Rosie, pero yung ginamit ko na Glory is my code name kasi may meaning siya sa akin. Glory is my spiritual name kasi glory to glory, binago ako ng Panginoon. So, ang glory ni Lord sa buhay ko. So, ayan, no? Kung naitanong mo, ngayon, alam mo na. So, alam mo na ngayon kung bakit Glory. So, that's my spiritual name, Glory. And it's unique and it's special for me. So, ngayon naman, pag-usapan naman natin or i-share ko naman sa inyo kung ano ba yung buhay ko dati kumpara ngayon. Na nakilala ko si Lord at na-encounter ko si Lord. Kasi yung buhay ko dati, sa hindi nakakaalam, mahirap lang po kami. Lumaki ako sa 4 kaming magkakapatid, tas ako lang yung babae. So yung mama ko ay isang labandera at isang katulong din. At yung papa ko naman ay isang karpintero. Doon na marangal naman yan na trabaho, pero minsan kasi kulang at sakto lang yung sa pangangailangan naming 4, kaya masasabi kong mahirap pa din. And then minsan nga sa age ko, pumasok nga din ako, naging katulong din ako. Sumunod ako kang mama sa Manila at naging katulong ako sa age na 16 or 17 pagkatapos ng high school. So, tapos mahirap kami kasi minsan lang kami makakain ng masarap. Doon may bigas naman. Siguro happy na kami kasi may bigas. At yung mama ko kasi is madiskarte sa pagkain, kaya yung gulay naging masarap din. Pero minsan lang kami kumakain once a week na may pork, no? Minsan nga masaya na kami kung nakakabili yung parents ko sa yung ulo ng baboy. Yun, sinasabawan namin yan. So, masaya na kami nun. Oo, yung parang yun na yung pinakamasarap na pagkain namin na natikman that week. Tapos balik na naman kami sa gulay. Do gulay is very, mas sustansya. Pero, yun nga. And then, pag pumapasok kami sa school, naglalakad kami. So, siguro mga baon ko 5 pesos. Then, malalayo kasi yung school namin. And then, minsan, pumupunta ako sa kaibigan ko kasi lakatsera ako, friendly ako. So, may mga kapitbahay or mga kaibigan tayong pumupunta ko sa kanilang bahay. Then, minsan, nalilibre yung pagkain ko. At masarap din yung pagkain nila. So, thankful ako sa mga kapitbahay at friends ko dati na na-experience ko din yung masarap na pagkain dahil sa kanila. Dahil nailibre ako. Then, yung buhay ko, no, hindi ako mabait. Alakwachero, lasinggera, gumagala talaga ako, minsan umaga na mauwi, gabi lumalabas, ganun yung buhay ko. So marami akong kaibigan na
lumalabas kami, naglakwat siya kami, at nagiinom kami, at nalalasing kami. At meron din akong, kasi nga sa edad ko, bata pa ako, siguro nasa pagkatapos ng high school siguro, or nung nakapunta ako ng Manila, nag-work ako doon sa katulong, bumalik ako sa amin kasi inisip ko hindi ako maging katulong habang buhay. Doon marangal yung katulong, pero hindi lang doon yung gusto kong maabot. So pag uwi ko sa amin, doon sa Surigao, kasi nandun pa din naman kami, ayun, mga siguro 18, mga ganon ako, mga 20 pa ganon, nagbabarkada ako, umiinom kami, lumalabas. At then, dahil nga longing din ako ng love, kasi yung mga friends ko, bakit nagkakarelasyon sila, bata pa ako noon na, tapos bakit ako walang nakakagusto sa akin, ano ba, pangit ba ako? No, parang ganun, yung parang inaano mo yung sarili mo. Kaya doon, naipasok ko yung relasyon na mali. At then, dahil nga, pinush ko na mali yung relasyon, maling-mali talaga, nasaktan pa ko. Physical, emotional, abuse. Hindi ko naranasan sa bahay, pero naranasan kong abuse sa ibang tao. So, ganun yung buhay ko. And then, dumating na sa point na yung mama ko may sakit, kasi may sakit sa puso. Tapos yung kapatid ko medyo na ano din yung pag-iisip. And then nasa wrong relationship ako, na ina-abuse ako, napagod ako, na para bang wala na akong gusto ko nang lumabas sa sitwasyon na ganito. So one time na dahil napagod ako sa buhay, napagod ako sa sitwasyon na puro problema na lang, umupo ako something sa may kahoy. At doon ako nagpamuni-muni, tumingin ako sa langit. Lord, tulungan mo ako. Yun na pala yung turning point ko. Ang mga problema na dinaanan ko ay naging turning point ko para humingi ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Lord, napagod na ako, Lord. Gusto ko nang lumabas sa ganitong sitwasyon sa buhay ko, Lord. Ayoko ng ganito, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Yun na pala yung turning point na doon ko na pala sinurrender yung sarili ko, na humingi ako ng tulong. Minsan pala yung mga problema natin na dinadaanan, mga problems natin, yun pala yung naging turning point natin para lumapit tayo sa Panginoon. At yun, dumating pa ako dun sa pinaka-down moment ko na naging, kailan ko pa na-realize na kailangan ko pala yung Panginoon. Doon nagsisimba ako, pero walang encounter. Walang relasyon, hindi nga ako marunong magbasa, kahit mag-open ng Bible. So, sa kabila pa ako nung nag-church. So, hindi naman about the church, but about it's your relationship with God. Wala ako nun. I was like dead kasi walang nag-guide sa akin. So, I was pariwara, napariwara ako ng maaga. At dahil doon sa problema na yun, dahil doon sa turning point na yun, lumapit ako sa Panginoon. At hindi naman ako binigo ng Panginoon kasi yung time na yun, si Mama nagkasakit at hindi taga dito si Mama, ay hindi taga Surigao si Mama, taga Misamis siya. Tapos sabi niya gusto niyang umuwi dito sa Misamis. Na kung ano mang mangyari sa kanya, at least nandito siya sa Misamis kasi nandito yung relatives niya, dito yung taga dito talaga yung mama ko sa Misamis. Kaya umuwi, kaya nag-decide kaming umuwi. Punta namin dito sa Misamis. Yung nagstay kami sa auntie ko, sa kapatid ng mama ko, at yung kapatid ng mama ko may nagsishare sa kanila na
a born again Christian, nag-share ng Word of God. So timing din na nandun kami at pumunta yung nag-share ng Word of God, which is si Ate Sarah yun na nag-share sa amin ng Word of God. That time kasi paalis din ako papuntang Australia. So nag-share din si Ate Sarah sa akin. So that time talaga umiyak ako. Parang doon ko naibigay lahat na, Lord, thank you na nandito ka pala, na nirescue mo ako, na hindi mo pala ako pinabayaan. Pero pagkatapos nun, hindi ka agad nag-serve ako sa Panginoon. Natanggap ko lang siya, may someone na nag-share ng Word of God. So importante talaga na may nag-share sa atin ng Word of God, kasi para mas makilala natin yung Panginoon. Hindi kaagad kasi pumunta pa ako ng Australia. So pagbalik ko dito sa Pilipinas, nanganak pa ako. So hindi kaagad ako nakapagsimba doon sa church na born again or sa Christian. Madami pang nangyari. So nanganak pa ako, then bago sa akin yung Misamis Oriental, kasi hindi naman taga dito yung family ko, yung mama ko, pero hindi kami masyadong lumaki. So yung mga kapitbahay wala masyadong kakilala. So parang wala ako masyadong katok ba. Tas galing pa ako ng anak, yung parang siguro dumaan ako ng postpartum depression. Naging ako, longing something, parang may hinahanap ako na something na hindi ko maintindihan. Doon naghanap ako ng mga church, pumasok ako sa mga churches. Tapos sabi ko, hindi pa rin, parang may kulang pa din. Pagdating ng time, kasi yung kapatid ko nasa abroad na siya, kasi nga umalis yung kapatid ko, nag-abroad. Tapos pagbalik niya, nandito na kami sa Misamis Oriental, Christian na pala siya, born again na pala siya. So nag-invite siya na mag-church kami sa church niya yun. Tapos doon din yung si Ate Sarah na nag-shares ng word sa akin, doon din pala nagsisimba. At doon na-experience ko yung love, yung presence ni Lord. Dito yung iba yung naramdaman ko. Kasi nga may connection. At doon din na time, nagsisimba na ako. Tapos, ang longing, masaya ako. I'm longing for something. So, paunti-unti nakilala ko si Lord. Paunti-unti nagbuo ng community of faith. Tapos, nag-serve tayo sa mga bata, sa mga kids ministry hanggang ngayon. To God be the glory for that. Praise God. Paano ba binago ni Lord yung buhay ko? Una is yung mindset ko. Kasi diba sabi ko mahirap kami dati. Ngayon, mayaman pala ako. Because because nga si Lord is mayaman. So I am His child. So inherit ko pala yun na. Yung portion ko pala is abundant life dito sa mundo. But of course, I need to work and partner with the Lord, kasi si Lord magbibigay ng favor sa akin. Tapos, yung pagkain namin ngayon, hindi na once a week lang makakain ng pork or something. Kung anytime makakain at makabili na kami. Praise God to that. And also, hindi na din ako umiinom ng alak, nagbabarkada, nagdabar. Praise God for that. Pero yung ko ngayon is more God want me to grow, So, I preach the Word of God, nagtutulong tayo sa community, sa ministry, para sa Panginoon, to glorify the Lord. At doon ako nag-grow. Hindi ko pa alam dati na, kaya ko pala talaga ngayon. Meron pala akong ganitong mga skills. Nag-grow ako as a woman, and also my emotion, how I think, Kasi dati naging maraming negatibo. Ngayon, kahit mahirap, hindi ko sinasabi na mahirap, kasi naging positibo yung buhay ko, yung pag-iisip ko, kasi nga binago yung mindset ko. At then,
Still single now, but I'm willing to wait, no? So, ganun, binago ni Lord, I'm nothing to something now, no? Kung ano yung kinuha ng enemy sa akin, God make it something new to me. My past will not determine my future, no? Kung ano man yung ninakaw ng, kung ano man sinira ng enemy sa buhay ko dati, ngayon paunti-unti inayos ng Panginoon at tinanggap niya ako ng buong buo kahit pa may past ako na hindi maganda, pero tinignan niya ako na I am loved, I am enough. Kaya mas minahal ko yung sarili ko ngayon dahil sa Panginoon. Nagpatawad ako dahil sa Panginoon. Dahil din yun yung attitude ko na bago din paunti-unti. I'm not perfect as a Christian. We are not perfect as a Christian. Nagkakamali pa din ako. Pero hindi makakasala. Hindi kami perfect, no? By God's grace, tinutulungan ako na everyday binabago ako ng Panginoon para hindi ulit pumunta sa kung ano yung buhay ko dati. And by God's grace lang yun. Hindi sa akin. Hindi ako mabait dahil ako to, hindi. Kundi sa Panginoon lahat. Ang papuri sa Kanya lahat. Kaya maganda at happy ang pag-serve ng Panginoon. I also find joy and peace serving the Lord. Knowing Him, He is worthy to be served. Yan yung naramdaman ko na nakilala at na-encounter ko na buong buo si Lord. Hindi about religion, but it's about relationship na marunong na ako, no, mag-journal, magbasa sa Word of God. At yung nung una ko ngang nabasa na word na siguro maraming nakakaalam na verse na ito, pero ito din yung verse na gusto ko, yung paborito ko isa. Jeremiah 29 verse 11, I have planned for you not to harm you but to prosper you. So, pagkakilala ko sa Panginoon, make me harm, kundi yung plan ni Lord is prosperity, abundant na gusto ibigay sa akin. Because He loved me so much and He rescued me. And thank you, Lord, He redeemed me. Thank you, Lord God, no? So yan ang pagbabago na natanggap ko galing sa Panginoon. So, thank you, Lord, for that, no? Sana may na-learn ka sa pag-listen at pakikinig ng testimony ko. Ikaw din, no? Kailangan lang nating tanggapin at i-open at mag-surrender tayo sa Panginoon. Tutulungan tayo. Kung mag-call tayo sa name ni Lord, kung tawagin natin yung pangalan niya, nandyan siya at willing siya na baguhin tayo. Hindi kung ano man meron tayo, kundi because of His love to us. At yeah, thank you so much for watching. And also, no, thank you for that, no, that's my testimony about paano yung buhay ko dati, for nothing to something. Thank you so much for watching, and also don't forget to like, subscribe, and also comment kung ano yung na-learn mo, no, sa pagpakinig ng aking testimony. Thank you so much, and bye-bye. God bless everyone.